Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matigang pagtitiis sa iyong mga kinulugdan ay maglulod nawa sa amin yung ibayong pagmamahal. At sa kalooban namin, lagi nawa itong mapairal sa ang pananampalatayang may katatagan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain ng mga burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya sa kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sanla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo,
Palagay ba ninyo'y may bubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga bawat isa sa inyo ay hahatulan kung ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga mapanghandog, sa haing sinunog di nakalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang mapagkumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin patong niya sa mga itong kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang saway hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanilang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mabuting balita na ating napakinggan ay may nagdala ng mga bata kay Jesus, pero hindi pinagbawalan ng mga alagad. Pero pinagsabihan sila ni Jesus na hayaan silang lumapit ang mga bata sapagkat sa kanila rin ay napapabilang o mapapabilang sa paghahari ng Diyos. Pero meron isang aspeto dito na magandang pagtunan din natin ng pansin sa Ebanghelyo. At alin po yun? Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga bata. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga bata. Siguro, maaaring natin mailan tulad dito dun sa pagmamano natin sa mga nakatatanda. Dahil minsan pagka nagmamano tayo, ano sinasabi sa atin ng mga nakatatanda?
Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kahabagan ka nawa ng Panginoon kapag tayo ay nagmamano. Kung titingnan natin, ano kaya ang naging epekto nung pagkapatong ni Jesus ng kanyang mga kamay sa mga bata? Hindi natin alam, marahil hindi rin alam ng mga bata kung ano maging epekto dito sa kanila dahil sila yung mga bata. Baka ang nasa isip lamang nila, simpleng pagkapatong lang ito ng kamay sa kanila ng isang guro, ang ating Panginoon. Pero marahil napakalaking biyaya ito na tinanggap ng mga bata mula sa ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, hindi masiguro natin maranasan na yung ginawa ng Panginoon na mapatungan tayo ng kanyang kamay sa pagkapala. He may not be physically present in doing that, pero higit pa yung ating tinatanggap sa pagkakataong ito, sa panahong ito. Bakit? Dahil mismo ang Panginoon na tagapagligtas ang siyang tinatanggap natin. Sabi natin, nahawakan natin sa pamamagitan ng banal na komunyon. Si Jesus na tinatanggap natin, nahawakan natin, sinusubo natin, kinakain natin sa banal na komunyon. Higit pa ito sa naranasan ng mga bata. Kaya sana, ma-realize natin kung ano yung epekto nito, kung ano yung bunga nito, kung anong laking biyaya ang siyang tinatanggap natin sa tuwing tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. Dahil si Jesus, tinatanggap natin, sumasa atin, pumapasok sa ating kaluluwa, pinalalakas tayo, at si Jesus ay nananahan sa bawat isa sa atin. Napakalaking biyaya ang tinatanggap natin. Napakalaking pagkakataon ang ginagawa ng Panginoon na nananahan sa atin upang baguhin tayo, gabayan tayo, pabanalin ang bawat isa sa atin. Dahil sa pananahan ni Jesus sa atin, iti hudyat pa rin ng pagnanais ng Diyos na makasama niya tayo sa kalulhatian, sa kaligtasan. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, ay ating natunghen dito yung kasabihan ng mga Hudyo na ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo. Ano bang ibig sabihin ito ng kasabihan ng mga Israelita, ng mga Hudyo? Noong panahon po kasi iyon, laganap sa kaisipan ng mga Hudyo na kaya sila nagdurusa, kaya sila nahihirapan, ay dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Kumbaga, anuman ang nararanasan nilang kapighatian, kahirapan, yung pagkakatapon nila at pagiging alipin na iba't ibang imperyo, kaharian ng panahon iyon, ay bunga ng kasamaan, ng kasalanan ng kanilang mga ninuno. Kaya nga sinabi dito na kumain ng maasim na ubas ang ama, pero ang nangilo ay ang anak. So ganoon yung laganap na kaisipan ng mga Hudyo noong panahong iyon. Pero sila'y pinalalahanan na Panginoon sa pamamagitan ni Ezekiel na hindi ganoon. Kasi ang magandang halimbawa niya dito, kapag isang tao ay naging ay mabuti, gumagawa ng lahat ng kabutihan, sinusunod lahat ng kautusan, sabi niya dito ay mabubuhay siya dahil siya ay taong matuwid. Pero kung ang anak niya ay naging makasalanan, nagnakaw, pasaway, matigas ang ulo, kasuklam-suklam ang uri ng pamumuhay, siya'y mapapahamak. Bakit? Dahil siya'y nagkasala.
responsibility niya lahat ng kanyang ginagawa. Kasi kung titignan natin yung logic ng mga Hudyo, kung yung kasamaan na kanilang mga ninuno ay naging bunga ng kanilang paghihirap, kaya kung titignan natin yung sinabi ni Propeta Ezekiel, naging mabuti ang ama, tapos nagkataon naging masama ang anak, ibig sabihin ba noon, malilites pa rin yung anak? Hindi. Bakit? Dahil yung anak, responsable sa kanyang mga ginawa. Yun yung nais paiwatig doon ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. We are all responsible for our actions. We are all responsible to what we do. Misa kasi, ganun din ang kaisipan natin. Kaya tayo nagkakaganito kasi mga magulang natin, pinabayaan tayo. Kaya tayo nagkakaganito dahil nga sa mga tao sa paligid natin. Kaya nga ang paanyaya ng Diyos sa kanila, magbago. Gawin ko ano yung tama, gawin ko ano yung mabuti. Dahil sa huli, kapag tayo humarap sa Diyos, harap tayo naging isa. Hindi natin pwedeng isama ang ating mga magulang, ang pari-pari pagtanggol tayo sa harapan ng Diyos, kundi haharap tayo mag-isa sa Panginoon na titignan dito, ano ba ang nagawa nating mabuti? Ano ba ang nagawa nating masama? Kaya ang paanyaya doon ay yung pagbabago, yung renewal, yung transformation ng mga Hudyo at hindi ng panawagan sa atin. Kaya nga, napakalagas sa atin na yung may contact tayo, yung meron tayong relationship sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magsisilbing gabay natin, magpapalakas sa atin, at pagkakalos sa atin ng sapat na biyaya upang manatili tayo sa landasin ng kabanalan, sa landasin ng kabutihan. Sana yan yung patuloy nating maranasan at ma-realize sa tuwing tayo ay tumatanggap sa ating Panginoon, lalo tigit sa banal na komunyon. Si Jesus ay nananahan sa atin at sa kanyang pananahan sa atin. Naway ito'y maging hudyat ng patuloy na pagbabago at pagpapanibago ng bawat isa sa atin. Amen. Lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak, ang ating mga pangailangan, ating itutugon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang mga pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ng tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ng kanilang mga anak ng atensyon, paggalinga at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay.
Sama rin natin sa ating paninalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Jimmy at Shona Ricacho, kayo din ang natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Annabel Bondok, Romualdo Mangahas Jr. at Joey Garcia. Dalangin din natin ang nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Jimmy Ricacho at Ira Medinho. Para kina Ginoong Ginang Ponsing at Laura Santos nagdiriwan ng kanilang anibersaryo sa kasal, patuloy natin dalangin ang maagang pagaling ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Nicolas Chico Sr., Jamir Eitan Divina Gracia, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Joselito Isabel, Eugenia, Roberto, Imelda, Mila, Teresita, Eleonor at Gabino. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay niyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mo ibigay sa amin upang maihain, ay sinawang gumanap na iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamabuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo yung pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mong naglagak sa amin, nang katiyakan na kalamaboy kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana
sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinabakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pagkailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan.
at magtanghal sa amin sa luliling ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.